Tampa, Florida, sa gusali ng Greater Ministries International, nagsasagawa si Pastor Gerald Payne ng isang serbisyo tungkol sa banal na pagpapayaman. Sa parehong gusali ay may isang opisina ng CAERA kung saan ang mga mananampalataya ay nagdadala ng daan-daan at libu-libong dolyar halos araw-araw, umaasang ibabalik ito ng Diyos sa kanila ng 3 beses na mas marami. Matapos ang sermon, pumupunta si Payne sa ibang silid at nagsisindi ng sigarilyo. Samantala, ang kanyang kasabwat ay nagbibilang ng ninakaw na pera at inililipat ito sa ligtas na imbakan. Ngunit sa katotohanan, walang balak ang pastor na ibalik ang pera sa mga parokyano o ipuhunan ito para sa kapakinabangan ng simbahan. Ang perang ito ay kailangan niya upang lumikha ng sarili niyang bagong estado. Ito ay kwento tungkol sa kung paano ang isang ambisyosong pastor mula sa Florida ay lumikha ng isa sa pinakamalalaking pinansyal na piramide sa kasaysayan ng Amerika, na nagnakaw ng $500 milyong. Noong dekada 80, ang contractor mula sa Florida na si Gerald Payne ay nagsilbi ng maikling sentensya sa bilangguan dahil sa pagnanakaw at pagsisinungaling sa isang huradong investigasyon. Habang siya ay nasa bilangguan, nakatanggap siya ng tinatawag niyang banal na pagpapala. At matapos niyang makumplito ang kanyang sentensya ay nagpasya siyang maglingkod sa Diyos at sa simbahan. Si Gerald ay naging pastor, at matapos magtrabaho sa simbahan sa loob ng ilang taon ay napagtanto niya na ang material na gantimpala mula sa pangangaral ay hindi tumutugma sa kanyang mga pagsisikap. Kaya nakaisip si Payne ng isang bagong plano. Kasama ang kanyang asawang si Betty, noong taong 1973 ay nagtatag sila ng isang relihiyosong organisasyon na tinawag na Greater Ministries International o GMI. Nakapagtataka na para sa kanilang simbahan ay umupo sila ng isang dating gusali ng bangko na may kagamitan na 14 na ligtas na kahon at 2 malalaking imbakan. Sa simula, itinaguyod ng GMI ang tradisyonal na mga prinsipyong panrelihiyon at nagbigay ng tulong na makatao sa mga walang tirahan at mga taong nalululong sa bisyo. Maraming taga-suporta ang nagtipon sa paligid ng simbahan. Gustong-gusto ng lahat ang masigla at nakapagbibigay inspirasyong mga sermon ni Pastor Gerald Payne. Maging ilang opisyal ng Florida ay hayagang nagpakita ng suporta para sa organisasyong ito na tumutulong sa mga nangangailangan. Ngunit tuwing gabi matapos ang serbisyo sa simbahan, si Payne at ang kanyang kaibigang si James Ma, na mayroon ng record kriminal dahil sa pagpapatakbo ng isang pinansyal na piramide, ay patuloy na nagtatrabaho upang bumuo ng isang bagong paraan ng pagpapayaman. Matapos makabuo ng isang matibay na komunidad sa paligid ng kanilang simbahan, nagsimulang magbago ang mga salaysay sa mga sermon ng pastor. Sinabi ni Payne sa kanyang mga tagasunod na nakatanggap siya ng isang pangitain sa kanyang panalangin sa gabi tungkol sa kung paano nila higit pang matutulungan ang simbahan at masuportahan ang ministeryo. Inangkin niya na nais ng Diyos na turuan niya ang mga tao na maging masagana at tulungan silang maranasan ang banal na pagpapala sa pamamagitan ng pera. Kaya bumuo siya ng isang programang pamumuhunan na tinawag na Double Your Money Gift Program, na ayon sa kanya ay hango sa mga prinsipyong biblical. Upang makakuha ng tiwala, sinuportahan niya ang kanyang plano gamit ang mga sipi mula sa banal na kasulatan, tulad ng sinabi sa Ebanghelyo ni Lucas na nagsasabing magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Tiniyak ng pastor sa mga tao na ang kanilang mga donasyon ay mapupunta sa kaharian ng Diyos at ang lahat ng kalahok ay makakatanggap ng kanilang pera na dedouble sa loob ng 17 buwan. Mabilis na naging popular ang plano. Ang mga sermon tungkol sa banal na pagpapayaman ay patuloy na umaakit ng mas marami pang tao, kaya lalo pang lumawak ang piramide at unti-unting nagsimulang makatanggap ang mga mamumuhunan ng kanilang nadobleng pera na may sinasabing pagpapala ng Diyos. Siyempre, ang pinansyal na piramide ay gumagana ayon sa klasikong paraan ng Ponzi. Ang pera mula sa mga susunod na mamumuhunan ay ibinabayad sa mga naunang naglagak ng pera. Habang mas marami ang bagong deposito, mas maraming pera ang natatanggap ng mga naunang mamumuhunan. Upang mapanatili ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng bagong pondo, madalas na hinihikayat ang mga parokyano na magdala ng mga bagong tao sa simbahan at isali sila sa programa. Bukod dito, nag-recruit si Payne ng iba pang tiwaling pari sa plano, na nag-uudyok sa kanilang mga tagasunod na mamuhunan sa GMI at makatanggap ng banal na pagpapala. Ang mga pari mismo ay regular na tumatanggap ng bahagi ng kita mula sa lahat ng donasyong nagmumula sa kanilang mga simbahan patungo sa tinatawag na gift program.
Ang pera ay ipinamahagi sa ganitong paraan. Ang isang bahagi ay napupunta sa pagbabayad sa mga mamumuhunan upang makalikha ng higit pang tiwala at mahikayat ang mas maraming tao na mamumuhunan sa simbahan. Ang isa pang bahagi ng pera ay iniimbak sa tiwaling bangkong West Bank. Inaangkin din ng GMI na sinusuportahan nila ang isang malaking pondo para sa pananaliksik at paggamot ng kanser upang makumbinsi ang mga mamumuhunan tungkol sa kanilang makataong misyon. Gayunman, ang pondong ito ay umiiral lamang sa papel, at ang karamihan sa pera ay napunta sa mga mamahaling bahay, mga sasakyan, at sa marangyang pamumuhay ng mga nagtatag at tagapag-ayos ng plano. Nagsimula itong makaakit ng pansin ng mga tagapagpatupad ng batas, ngunit ang mga resibo at tseke ay isinulat bilang mga donasyon sa simbahan, hindi bilang mga pamumuhunan, kaya walang legal na batayan upang ipasara ang mga gawain ng GMI. Sa kabuuan, tinarget ni Pastor Payne ang tatlong grupo ng mga tao na naging biktima ng kanyang panlilinlang. Ang unang grupo ay ang partikular na mahihinang bahagi ng populasyon, ang mga matatanda, mga may kapansanan, at ang mahihirap na nawala ng pag-asa sa posibilidad ng pagkakaroon ng magandang buhay. Inilagay nila ang kanilang pag-asa sa madaling kita sa pamamagitan ng GMI at dinala roon ang lahat ng kanilang munting ipon. Ang ikalawang grupo ay binubuo ng mga tapat na Kristiyano at mga panatikong relihiyoso na nagbibigay ng malalaking halaga ng pera para sa marangal na layunin na pagtulong sa mga nangangailangan at paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Ang ikatlong grupo ang pinaka-interesante. Sa katotohanan, ang mga sermon ni Pastor Payne ay hindi tradisyonal na Kristiyano. Madalas siyang magpahayag ng mga ekstremistang salaysay, nagpapakita ng pagkapuot sa mga Hudyo, at nagsasalita tungkol sa kanyang pangarap na lumikha ng isang komunidad ng mga purong puting Kristiyanong Amerikano. Dahil dito, ang grupong ito ay kinabibilangan ng mga radikal na taong sumasang-ayon sa ganitong mga pananaw ni Payne. Na-control ni Payne ang libu-libong Amerikano. Mahusay siyang nagmanipula ng mga tao sa pamamagitan ng takot, kahirapan, pananampalataya sa pananalapi, kasakiman, at ekstremismo. Ngunit nang malasap na niya ang malaking pera at kapangyarihan, hindi na balak ng pastor na huminto. Upang makahikayat ng mas maraming tao at magarantyahan ang pagbabalik ng pera, inangkin ni Gerald na ang GMI ay mamumuhunan ng pondo sa mga kapakipakinabang na proyekto, kabilang ang real estate, pagmimina ng ginto, pilak, at iba pang mahahalagang metal. Ayon sa kanya, ang mga pamumuhunang ito ay hindi lamang magpaparami sa pera ng mga kalahok kundi makakatulong din sa pagpopondo ng mabubuting layunin at mga relihiyosong inisyatibo. Ito ay nagpasimula ng panibagong alon ng mga deposito. Hinikayat ni Payne at ng mga kasamahan sa GMI ang mga tao na ubusin ang kanilang mga bank account, gamitin ng sagad ang kanilang mga credit card, ibenta ang kanilang mga negosyo, at isanla ang kanilang mga bahay. Ipinahayag nila na ito ay isang pagkakataong dumarating lamang isang beses sa buhay upang ma-double, ma-triple, o kahit maging 4 na beses ang kanilang paunang pamumuhunan. Ang mga naniwala ay nagbigay ng libu-libong dolyar o 10,000 dolyar. Ang pinakamalaking pamumuhunan ay umabot sa ilang milyong dolyar. Ngunit wala sa mga ipinangakong pamumuhunan sa mga kapakipakinabang na proyekto ang tunay na umiiral. Sa halip, mas ambisyoso pa ang mga plano ni Payne. Plano niyang gamitin ang bahagi ng pondong nakolekta sa pamamagitan ng piramide ng pamumuhunan upang lumikha ng sarili niyang bagong malayang estado, dahil para sa kanya ay hindi sapat ang Amerika. Kaya nagpunta ang pastor sa Afrika, kunwari upang magmina ng ginto, ngunit sa katotohanan ay nakikipag-usap siya sa mga kinatawan ng Liberia tungkol sa pagsuporta sa Greater Ministries International. Umaasa siyang ang koneksyong ito ay magpapahintulot sa kanya na palawakin ang kakayahan ng GMI at magbibigay sa kanya ng pagkakataong bumili ng lupa sa isa sa mga isla sa Caribbean. Pinangarap niya ang isang soberanong estado na, ayon sa kanya, ay magkakaroon ng sariling pera at sariling sistemang legal na magtitiyak sa kanya at sa kanyang mga kasamahan ng ganap na kontrol at proteksyon mula sa mga regulator ng Amerika. Pagbalik sa Amerika, nagsimulang mang-aral si Payne ng mas aktibo at binatikos ang pamahalaan ng Amerika dahil sa maraming sabwatan at pagtatangkang linlangan at pagnakawan ang mga Amerikano. Nagsalita siya laban sa mga Hudyo at hindi siya nahihiyang gumawa ng mga rasistang pahayag sa kanyang mga talumpati. Ipinahayag ni Payne na nasakop na ng mga Hudyo ang pamahalaan ng Amerika at kailangan nilang lumikha ng sarili nilang bagong bansa.
Tiniyak ni Gerald na lilikha siya ng paraiso sa mundo kung saan tanging ang mga pribilehiyadong puting Kristiyanong Amerikano lamang ang mamumuhay ng masaya. At para rito, kailangan lamang ng mga mananampalataya na manguhunan ng kanilang pera upang makabili na ng isang bahagi ng lupa sa islang iyon. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan ni Payne. Noong tag-init ng taong 1978, ipinasara ng mga awtoridad ng estado sa Colorado ang mapanlinlang na bangkong West Bank kung saan walang ingat na naglagay ang GMI ng malaking bahagi ng kanilang naipong pera. Sa loob ng maikling panahon, napilitan si Payne na itigil ang pagbabayad sa lahat ng mamumuhunan. Nagsimulang gumuho ang piramide. Sa halip na dolyar, nagsimulang magbalik si Payne sa mga tao ng mga sertipiko para sa pagtanggap ng ginto at pilak mula sa mga minahang hindi naman umiiral. Naglabas din siya ng mga ilegal na dokumento ng pagmamay-ari ng lupa sa Caribbean kung saan balak niyang itayo ang sarili niyang bansa. Nagsimulang maunawaan ng mga tao ang tunay na mapanlinlang na kalikasan ng mga gawain ng GMI at nagsimulang magprotesta at magsampa ng mga reklamo sa hukuman. Sa panahong iyon, sinusubaybayan na ng Federal Bureau of Investigation ang mga gawain ng pastor sa loob ng 4 na taon. Noong Marso ng taong 1979, nagpataw ang estado ng Pennsylvania ng sibil na multa na $6,400,000 laban sa GMI, at sinimulan ng Federal Bureau of Investigation ang mga legal na hakbang upang kumpiskahin ang ari-arian ng organisasyon. Matapos ang ilang buwan, si Payne at ang kanyang mga kasamahan ay naipit at nahuli sa sarili nilang gusali. Natuklasan ng mga investigador na ang GMI ay nagmamay-ari ng higit sa 100 kotse at mga truck. Regular ding nagbabayad si Payne ng malaking kita sa kanyang mga kasamahan at mga nakatatanda sa simbahan. Isang nasasakdal lamang, si James Chambers, ang tumanggap ng $1,300,000. Natuklasan din ang mas madidilim pang plano ng pastor, kabilang ang planong arsenal ng mga sandata para sa isla sa Caribbean na sinusubukan niyang bilhin, na pinangalanan pa niyang Great Lands. Ayon sa mga pagtataya ng Federal Bureau of Investigation, ang kabuoang halagang nakolekta ni Pastor Payne ay umabot sa $500 milyong na kinuha mula sa 18,000 tao, na ginawang isa ang GMI sa pinakamalalaking piramide sa kasaysayan ng Amerika. Noong taong 1979, natapos ang federal na investigasyon. Si Payne at 6 sa kanyang mga kasamahan ay nahatulan ng pandaraya sa pera at kriminal na sabuatan. Kahit ang matalinong depensang legal ni Payne sa hukuman, na pangunahing nakabatay sa unang susog ng konstitusyon ng Amerika, ay hindi nakatulong upang mailigtas siya. Sinubukan ng mga abogado ng pastor sa loob ng 2 taon na patunayan na ang pamahalaan ay walang kapangyarihan sa anumang organisasyong panrelihiyon kabilang ang GMI, at ang lahat ng ginawa ni Payne ay para lamang umano sa pagtulong sa mga mananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Gayunman, 2 kasabwat ang umamin sa kanilang kasalanan at sumuko, na nagbunyag ng tunay na motibo ni Payne. Ang mga kasamahan ni Gerald ay hinatulan ng pagkakakulong mula 13 hanggang 20 taon. At si Pastor Payne mismo ay tumanggap ng 27 taong pagkakabilanggo.